Hindi hanggang na panalangin at pagsamba. Pero kung malakas ang Diyos mo, mahina ang spirit mo, wala ka. Madali ka matintal, makasala, malugmo sa kasalanan, madisip na kaaway, at ano mga bagay. Kuha nyo? Kuha nyo? Ngayon, dyan papasok ang demonyo ngayon. Di ba? Dyan papasok. At kung saan ka mahina, doon ka tatargetin ng demonyo. Yan dapat isuon. Kung saan ka mahina, doon ka titirahin ng demonyo. Niwala kayo? Naniwala kayo? O ngayon, saan ba ka mahina? Mahina ka sa lalaki. O, madala ka ng pogi. Lodang and handsome. Handsome. Di ba? Asam? Handsome. Pag mahina ka naman sa babae, madala ka ng long legger. Beautiful, mabuti, makinis, ganda, sexy. Wow. Di ba? Kung mahina ka naman sa kapwa mo, nakalagutan mo, ipagdidiinan sa'yo kanyang mukha. Ha? Para inisip ka, galitin ka. May mga, dapat alam mo mga teknik ng taktik ng demonyo. Bakit ko sinabi yan? Noong si Kristo po, na magpay sa Ilong-Jordan, pag-ahon ng Kristo, ang yawa, nagabang na, di ba? Alam ng yawa na si Kristo pinag-fasting ng 40 days. Nag-fasting, hindi kumain. At alam ng yawa na si Kristo pinag-ugutom na time. Kaya anong ginawa niya? Dahil alam niya si Kristo yung nagutom, dahil nag-fasting si Kristo, anong ginawa ng yawa? Umatake. Ang sabi niya, kung ikaw anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang batong ito. Kasi nagutom si Kristo eh. Amen? Ang sagot ni Kristo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mamatawi sa bibig ng Diyos. Amen? Kung saan ka mahina, doon ka natargetin. Kaya dapat malaman natin ang weakness natin. Malaman ang kahinaan natin. Malaman kung saan ka mahina, dahil doon ka susubukin, doon ka atakihin ng demonyo. Amen po ba? Nung hindi pa natagumpay ang demonyo noon, sinagot siya ni Kristo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mamatawi sa bibig ng Diyos. Hindi pa rin huminto, umatake ulit. Ano sabi ni Kristo? Sinasabi ng kasulatan. Sabi ni Kristo, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. So, counter to counter, di ba? Ang yawa, gumagamit din ng pulong sa Ginoo. Counter to counter. Sabi ni Pablo, beware of Satan's counterfeit. Bilang evil, gumagamit ng Biblia. At gumagamit ng salita ng Diyos. Unang, pangalawa, hindi umubra. At pangatlo, pagkatapos dinala siya ng diablo sa isang napakataas ng bundok, pinakita ko yung ari-arian. Na sabi niya, sampahin mo lang ako, ibibigyan ko siya ng mga bagay na to. Ang sabi ni Kristo, sinagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi ng kasulatan, sampahin mo ang Panginoon mo Diyos at siya lamang ang iyong pagdilikuran. 3 times, hindi pumubra ang yawa. Tanong, nung hindi po ito magtagumpay ang yawa sa pagkatintal kay Kristo, pagkatukso kay Kristo, pintaro si Kristo, si yawa pa huminto na? Huminto na? Hindi. Ang sabi doon, siya po'y nag-aabang pa at naghintay ng iba pang pagkakataon. Kaya sabi doon,
Ang sabi doon, Satan is like a roaring lion looking for someone to devour. Ang sinabi pa doon, be firm in your faith, resist. Amen? Palayasin ng Yawa. Isipin pa kayo. Nung si Kristo mismo nagtitinda sa Yawa, hindi po sumuko kay Yawa. First, second, third. Pang-apat, huminto po siya Yawa, pero nakaabang at nangita parang laging paagi at pagkakataon. Kuha niyo? Kuha niyo? Ibig sabihin talaga, hindi sa hito hanggat hindi ka maibuwan. Ang tanong, sabi ni Brother yun, si Kristo, Diyos yun eh. Tao lang po ako. Mahuyan. Tao lang ako. Bakit yung si Kristo na yung tinukso ng demonyo na ito? Si Kristo ba ay tao Diyos? Tao Diyos. Hinupa niya paka-Diyos na, tako siya na time. Kaya hindi katwira na, tao lang ako eh. Tao lang ako eh. Natutuksupin. Baka mamaya ang ating katawan masigla ang ating espiritu malnourished na. Mag-reflect yan sa paano paraan. Yung sinabi ko rin na, tamad ka na, manalangin, sumamba, magpuring at umaten. Ibig sabihin isuon, lugay kayo ng spirit. Niuwang kayo. Nagkamang-kamang. Maskulado kayo lawas, kung espiritu niuwang kayo. Nagkamang-kamang. Malnourished. At kapag may sakit o ating espiritu, maramdaman ang katawan niya. Matangay ka, kapoy ka, may takot ka, pangamba, kalisan, hindi makatulog, worried ka, may fear, may anxiety ka. Isang isipin niya, ulang ng espiritu ng pagkain, ang espiritu sumasa natin. Amen. O, pakiramdaman mo yung sarili ngayon ba? Busog ba ang espiritu? Amen. Ano dapat ko na busog ba? Busog ba? Busog? Mapala pa nga sunod ng lakas, mabuti na lang gano'n. May kinagkakaisuon. Maging aware tayo. Maging vigilant tayo. May pag-haleluya. Bantay kanunay. Pinama-anghel. Anghel magbalantay. Bantay kanunay. Hello! Ilang isuon. Magbantay ka sa Yawa. Kay parang liyo ng mga tungal. Di mo hulong para silain ka. Kaya isuon, ayaw pa sila. Pinatapos isuon. Be vigilant. Alam niyo yung sabi ng vigilant, di ba? Kaya, pag ngayon mo dumul di mo, pitok-pitok ng aral, medyo atras yun ay. Amin po ba? Hello. Alam niyo na yun. Alam niyo na yun. Basta lang yung tandaan. Lahat ng bagay sa mundo ito may purpose ang Lord. Sa lahat na nangyari sa atin, may purpose ng talo ng Diyos. At walang maanto niya kasi ang labanan natin hindi physical eh. Spiritual na labanan eh. At malakaran may pag-counter dyan. Ito kasi natin, alamin natin anong nagsandata ang dapat gawin para tayo maka-overcome natin. Amen? Amen po ba? Ang pangungusap na ito ay parang pangungusap ng kaibigan, kapatid. Amen? Reminder po sa ating lahat po. Para anumang dumati sa buhay na namang hukbo na kaaway, alam natin ko paano harapin. Hindi sa ating lakas, kundi sa lakas na binigay ni Kristo sa atin. Amen? Palakpakan sa Lord. At ngayon po, napakalaga na tayo pinag-aaway natin sa Diyos upang tayo pinag-masigla at pinimatin. Kaya, obserbahan natin. Kapag matangday ka, nang hihina ka, medyo unilap ka sa gawain ng Diyos, gawain lang ang dahilan, unless may dahilan ka, ibig sabihin, may sakit ka sa Espiritu. Mahina ang Espiritu. Amin po ba? Pero kung ikaw lagi uhaw na makinig sa mensahe ng Diyos, ibig sabihin talagang binubusog ang Espiritu. Pero pag tamad ka na, may sakit ka. May karamdaman ng Espiritu. Amin po ba? Amen? May karamdaman mo yun. Matakot ka ng mga. Pero kapag ang Holy Espiritu sa atin ay malakas masigla, di kang pukat. Lagi ka na tayo sa mga gagaling na gawain, naroon ka. Kasi uhaw kang kumain ng espiritual na pagkain. Amen! Walang pakisusunod.